Magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito naman ang masarap na handog ng inyong extra Sara Fish. Yung ating masarap na panghalo sa inyong kanin o yung ating masarap na ulam ngayong araw na ito. Baka hindi pa kayo nakakatikim ng ganitong mga luto, ay kaya habang tayo ay nagpiprepare ng ating mga gagawin, ay ako'y muli ay samahan ninyo hanggang sa dulo ng ating maunting video para malaman nyo kung paano natin gagawin ngayong araw na ito yung ating masarap na pang-ulam. Tara na! At ito na nga yung ating karne na nating nabili at saka yung ating manok. Ayan, 2 kilong mahigit yung ating diningan at ating huhugasan na muna para malinis yan bago natin yan tadtarin. Kailangan linis na linis lahat, pati mga konti-konting mga itim-itim yan ng mga balahiboy, tinatanggal-tanggal ko na rin yan. Ito na lang pinakita sa inyo kanina, at ito na rin yung ating magiging sangkap sa ating gagawin sa pagluluto ngayon, yung ating kamatis at saka syempre yung ating bawang, sibuyas. Andyan na lahat sa ating yan, hindi ko na iisa-isahin. Mamaya na lang natin nalagay sa ating description pagkatapos nating maluto para hindi na kayo malilito kung ano ang inyong gagamitin sa nasangkap sa inyong pagluluto kung sakaling maibigan nyo itong ganitong timplada ng pagluluto. Ayan. At siyempre nagsimula na rin tayong mag hiwa-hiwa ng ating mga sangkap na yan. Ayan, at kumuha na rin tayo ng ating katulong. Ayan, at ako ay nagmamasid lang sa kanila kung tama yung kailang mga gagawin. Ayan, akong lang mga tagamando ngayong araw nito. At yan, nagpainit na rin ako ng kawali para magsimula na tayong maggisa. Ngayon, medyo antay natin mawala yung kanyang kaunting tubig bago natin lagyan ng mantika. At ngayon, naiga na, pwede na nating ilagay yung ating mantika. Yan. At nang makapagsimula na tayo maggisa o pagluluto. Yan. Ngayon, unahin natin yung ating sibuyas nating igisa. Pagka medyo pumula-pula na yung ating sibuyas, saka naman natin lalagay yung ating bawang. Yun, okay na. Ilagay ko na rin yung ating bawang. Ganun din ang ating gagawin. Medyo papulahin natin na konti, o kaya naman pag naamoy na nyo kasi lalabas at lalabas ang kanyang aroma, ayun, pwede na nating sundan uli siya, o pwede na nating ilagay yung susunod nating ingredients. Ayan, sunod na rin natin yung ating kamatis, at yan ay kinakailangan ay magisa natin ng husto yung ating kamatis na yan. Yan, dinamihan ko na yung ating kamatis para solid na solid yung lasa. Ayan, yun, nilagyan ako ng kaunting pampaalat. Ayan, haluin natin hanggang sa medyo malutong-luto yung ating kamatis. Medyo pahipahinga ng kaunti habang naantay nating
maluto yung ating kamatis. Yan, nakita nyo na kuha na yung ating kamatis, talagang nagsulak na. Yan. Tapos yan, siyempre ilalagay na natin yung ating karne. Yan. Pinagsama ko na rin yung ating karne at saka yun, ano yan, yung baboy at saka yung ating manok, yung ating pinaghalo dyan. Kaya tamang-tama yan, laban-laban ang lasa niyan kasi manok at saka baboy. Yan. Siguro nahuhulaan nyo yan. Ang tawag dyan sa ating lutong yan, mga ka-extra. Siyempre, kinakailangan natin sukayin yan para yung ating kamatis ay hindi maipit doon sa ilalim. At ating takloban para lumambot agad dyan, mabilis kumulo. Ayan. Sana maalingasaw na yung kanyang amoy. Siyempre, kasabay na rin yung amoy ng ating kamatis at yung ating pamintay. Meron na yan, umaamoy na rin yan dyan. Ayan. Tinikman natin kung okay na yung kanyang lasa, kung wala na ba siyang kulang. Kaya nagdagdag muli tayo ng asin. Kaunti lang ilagay ito dyan asin kasi kanina nagbanto na tayo dyan ng asin. At yun, sinunod ko na rin yung ating sili, yung ating siling green na hiniwa. Ayan, para medyo maganda-ganda yung halang niya. Tingnan muna muli natin kung lumambot na yung kanyang karne. Pag malambot na yan ay pwede natin yang ihalo yung ating gulay. Kaya medyo makunat-kunat pa. Kaya ilang minuto pa rin natin siyang palalambutin. Ayan pala, hindi ko na nilagay niya ng sabaw. Yun ay sarili niya lang sabaw yung kanyang pinagluluto sa kanya. Ayan. At yun, habang kayo sumasambaybay dito sa ating channel ay siyempre mga ka-extra ay huwag niyong kalimutan na i-share, i-sub yung ating channel para maraming alam kung paano magluto ng mga ganito. Pakishare na lang mga ka-extra. Medyo natabang pa tayo kasi medyo malakas-lakas sa alat yung ating manok. Yan ang pinakamatinding sumipsip ng alat kasi yun ay kailangan talaga gusto ng ating mga karne o yung ating karne manok ay nanonood sa sa laman niya yung alat. Kaya pagka medyo kinukulang sa lasa yung ating sabaw, kaya dinagdagan ko yun. Ayan. Tikman natin muli yung ating karne kung okay na yung kanyang lambot. Ayan. Medyo okay na siya. Natutusok na natin ng ating tinidor. Kaya pag okay na siya, pwede na natin ihalo yung ating susunod na palagay dyan. Yung dahon ng ating ilalagay dyan, yung ating dahon ng pechay. Hiniwa ko na lang yun, yung ating palagay dyan. At sa type yung hiwa. Pero kung kayo
Pwede rin naman na buo ang pagkakalagay nyo dyan, hindi na nyo hiwain. Ayan. At habang nalalapit na yung ating niluluto, ay pwede na kayong magsipaghanda ng inyong mga pinggan at kanin. Kayo na lang muna magsandok at antayin nyo itong maluto para siguradong may maiulam na agad kayong masarap na luto. Yung ating tawag dito ay yung ating kinamatisang manok at karne. Yan. Yan ang ating kinamatisang manok at karne. Pinaghalo natin yan dalawang yan para maiba naman tayo ng luto. Hindi yung purong sulong karne na lang. Yan, inilagay ko na yung ating pechay kasi malapit na siyang maluto para hindi naman siya malabog ng ating gulay. Yan. Pag medyo ano yan, half cook lang yung ating kuha ng ating gulay para mas maganda, kasi hindi maganda sa gulay yung na lalabog ng gusto, kaya tamang luto lang ng ating gulay mga ka-extra. Mga 2 minuto lang yan mga ka-extra ating tatakpan para swabing-swabe na. Yan ha, okay na yan mga ka-extra. At yan na, maghanda na kayo ng inyong mga kanin at nang kayo ay makakuha nito. Kaya maraming salamat muli sa inyong lahat mga ka-extra, sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating munting channel. Ayan na, maglalantakan na tayo sa ating pagkain mga ka-extra. Okay na yan. Ayan, pwede na natin yung patayin yung ating apoy kasi okay na siya. Pangit talaga yung labog ng ating gulay, kaya okay na yan mga ka-extra. Nun, bago tayo matapos, ay syempre palaala ko muli, huwag kalimutang i-share yung ating channel at maraming makaalam sa ating lahat ang hindi pa nakakasubaybay at susubaybay pa sa ating channel. Maraming salamat muli sa inyong lahat.